Sound. Sound check. Sa magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa Sunday afternoon service. This is the Jesus Christ Baptist Church. At ito hong inanyayahan ng ating mga kapatiran na sa labas sa tayo magsipasok upang tayo ho ay maghanda sa ating gawain ng pagsamba ngayong hapong ito. And before we start, ilan ho muna mga announcements and reminders para sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Una ho, ay ang atin hong August 26 Sports Fellowship with JCBC Panday ay 15 days to go, Lord willing, at nawa ho ay magkasama-sama ho tayo. That's a Monday, a holiday. That's a whole day event po natin, and dyan ho sa covered court ng ating Barangay Guyong, 9 a.m. to 5 p.m. At please be reminded na kanya-kanyang KKD, kanya-kanyang dala ng pagkain. Wala ho masyadong mabibilihan doon sa paligid ho na yun, kasi medyo looban. So pag-pray ho natin na maging maganda at maayos yung panahon, and nagdala tayo ng mga extrang damit natin, color white ang atin hong uniform. And kahit ho walang uniform, pwede naman ho maglaro, pero mas maganda kung meron. And kung wala man, ay magdala tayo ng mga, o kung sakali man, ay magdala tayo ng mga extrang damit na kulay puti. Lalo na ho kung tayo ay lalahok sa ilang mga events. And then also, pag-pray ho natin at hinihingi namin ng panalangin yung mga kapatid, this coming Friday, kami ho ng aming buong pamilya ay babiyahe patungong Isabela. At magmi-minister ho tayo doon sa anniversary ng church po doon, kung saan member at nagmi-minister ang Gahete family. At pag-pray ho natin na nawa, una yung pakisama ko sa prayer, yung biyahe namin na maging maayos, around 8 hours more or less. Siguro dahil may mga bata kami, mag-i-stop over kami somewhere, baka 9 to 10 hours sa maging biyahe ho namin. So pakisama ho sa prayer yung safety, and then also yun hong lalo na yung pagmi-minister ng salita ng Diyos sa Sunday. And salamat sa Diyos na meron tayong mga kamanggagawa ho dito na magtutuloy ang gawain ho dito. Pag-pray nyo rin ho ating kamanggagawa si Brother Daryl, so susuluhin niya yung mga pagtuturo at pangangaral sa buong araw na yon ng Sunday. And also, ay na-announce natin kanina, meron ho tayong bagong ministry, YouTube channel sa pangunguna ho ni Brother Boy, Faithful Bible Truths. Contributing may contribution po ako dyan, yun din si Brother Daryl magbibigay, and then yung ilan natin mga kamanggagawa, maging si Brother Boy, and nawa ho ay bawat isa. Brother Paul, ba't wala pa rin dadagdag? Screenshots ho kasi yan. So, hindi yan current updated. So, nire-request ho lahat ng may mga cellphone sa ating mga kapatiran, please subscribe. Kung maaari mag-i-on nyo yung notification. Mayroong mga nadadagdag hong videos siya. At least every week, meron ho tayo may dadagdag. And isa ho sa pangunahin, again, yung mga main doctrines ng salita ng Panginoon, issues, and then also patungkol sa mga maling aral ng obligadong ikapo na tinuturo ho ng maraming mga churches. So please subscribe, at kung magagawa, i-share natin yan sa ating mga social media para ho marami pa ang maabot ho ng mga mensahe ho na ito. At kung maaari ay panoorin niyo yung mga videos ho na naroroon. At wala ho lalagpas doon ng 20 minutes, at best may mga 15 minutes, 16 minutes, and then yung iba ay 5-6 minutes lang. So medyo maiiksi lamang ho yun. Pwede yun habang kayo ay naglalaba, nagpa-plancha, nagbabiyahe. So pwede yung pakinggan ang mga bagay ho na yun. Naka-design ho siya. Yes, may mga nakikita, pero pwede siyang pakinggan lang. Pwede siyang style podcast. So nawa ho ay ito ho ay maging blessing ho sa atin. Okay. Mamaya ho ay wala ho muna tayong Pika-Pika Fellowship. Dahil ho merong special event sa Tanudra family. Nag-request ho sila ng Bible study. Lalo na tina-target yung mga kamag-anakan nila Brother Alex Tanudra. So pag-pray ho natin, umiwas daw na umaga kasi daw alam na aayain sila sa church. So hindi nila alam na dun sila susukulin. Pag-pray natin na nawa gamitin ng Diyos at nawa ay maging instrumento ng Panginoon upang sila ay makapakinig ng Ebanghelyo at kahabagan ng Diyos sa kanilang ikaliligtas. Well, liba na lang ho kung meron akong nakakalimutan sa ating mga announcements. I believe none. So pag-pray natin ng bawat isa. Again, we ask for your prayers for the Ganas family.
Kung naghihintay ho kayo ng update kung saan ibuburol, they decided na hindi iburol si nanay. Diretso ho sila sa cremation, the decision ng family ho, ng side nila, Sister Marilyn. So dahil wala daw available, hindi kayang magbantay ni Sister Marilyn, hindi kayang mag-asikaso at ibang mga kapatid. So yun ho ang kanilang ginawa. So nevertheless, pag-pray natin patuloy ang comfort and provision ho, sa kanilang pong pamilya, maging sa paggagamot ni Sister Marilyn Ganas. Yun ho, ang ating mga announcements and reminders. Tayo ho ay dadako sa ating paghahanda sa pagsamba. Magkaroon tayo ng ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang ating hingin ang tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, tunay walang ibang Diyos maliban sa iyo. Ang mga Diyos-Diyosan ng sanlibutan ito, Panginoon, ay mga huwad at peke na walang kayang gawin. Ngunit ikaw, O Diyos na aming soberano, makapangyarihan at buhay na Diyos, ay ginagawa mong lahat sang-ayon sa iyong kalooban. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa iyong dakilang kabutihan, na kaming mga makasalanan, Panginoon, ay kinahabagan mo at binigay mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus, upang magligtas sa aming mga makasalanan. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa iyong kahabagan, sa iyong mahabang pasensya, O Panginoon, na hindi mo agad iginagawad sa amin ang katampatang parusa ng aming mga kasalanan, kundi, O Diyos, na handog ng iyong mahabang pasensya at patuloy ka nagbibigay ng panahon upang mga makasalanan ay magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Ama, dalangin ko po kami na mga mananampalataya na tulungan mo kami, Panginoon, na maging maliwanag na ilaw, mabuting patotoo, upang maging instrumento kami upang mga tao ay lalong mailapit kay Kristo. Dalangin din po namin, Panginoon, nawa ang buong iglesyang ito ay patuloy mong ingatan, gamitin, Panginoon, alang-alang sa kapurihan ng iyong pangalan, upang lalo pang maging maihayag ng may katapatan ng Ebanghelyo at mapatatag ang mga mananampalataya dito. At Panginoon, sa aming gawain ngayon ng pagsamba, tulungan mo kami. Tunay, ano ng kapaguran ng laman, ano ng antok, ano ng mga bagay na umaagaw na aming kaisipan, ano ng mga alalahanin, O Diyos, nawa ay masumpungan mo kami na tunay na nag-aalay ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Gayon din, Panginoon, ay magkaroon kami, Panginoon, ng tunay na pagpupuri sa iyo. At hindi lamang kami sumunod sa programa ng gawain ngayon. Saliksikin mo kami, Panginoon, sa anumang mga kasalanan na aming nagawa, naisip o nasabi. Tawarin mo kami, Panginoon, sa mga ito. Tulungan mo kami na patuloy na maging masipag sa pagpatay sa kasalanan ng nakatahan sa amin. And again, Lord, we ask for your mercy and grace and comfort, Panginoon, sa Ganas family, sa pagpanaw ng nanay ni Sister Marilyn. Tulungan mo po sila, bigyan mo sila ng kalinga at lalo't higit, lalo nawang maging matamis pa ang pag-asa ng Ebanghelyo, lalo na po kila Brother Totoy. At nawa gamitin mo ito upang maging bukas na oportunidad upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay mahayag sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat pong muli at lahat ng ito, Panginoon, na hinihiling namin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Within po natin, Jesus Saves. We have heard the joyful sound, Jesus saves, Jesus saves. Spread
the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Burden news to every land. Climb the steeps and cross the ways. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Rafting on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea. Echo back ye ocean caves. Earth shall give her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle's ripe. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life. Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom. When the heart of mercy craves, sing it triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. High seas and deep escapes. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Tayo po ay manatiling nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Magandang hapon po sa ating lahat. Basahin po natin ang ating mga talatang basahan sa ating pagkakaloob. 2 Corinto chapter 9 verse 6 to 8. Verse 6, ready, read. At ito ang ibig kong sabihin, na nagtatanim ng kaunti, ay kaunti rin ang aanihin. Na nagtatanim ng marami, ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos na masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo na masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuloy na. Purihin ng Diyos Ama sa kanyang pagkawasan ng salita. Manalangin po tayo. Ama, Diyos, mga pangyarihan sa lahat, o kagdakila nyo, Ama, ikaw po ay karapat-dapat papurihan, itaas, Panginoon. Salamat, Panginoon, higit sa lahat sa aming kaligtasan na pinagkaloob niyo sa amin, Ama. We thank you, Lord, isang buong linggo na aming hinarap, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ay mabuting Ama, provide na aming mga pangailangan. Hindi kayo nagkulang, Panginoon, kay siksik at tumaapaw, Panginoon, ang lahat. Ngayon, Panginoon, harapin namin ang buong linggo ulit na ito, na maasa, Panginoon, sa iyong mga salita at iyong mga pangako, Ama. Kayo magabay sa amin, tulungan niyo kami, Panginoon, maging matapat sa pagbibigay, Ama. At ngayon, dadako kami, Panginoon, sa aming pagbibigay. Itama niyo, Panginoon, nawa ang puso ng mga magbibigay. At ang perang malilikom, Ama, ay magamit sa ipaglalaganap pa, Panginoon, ang iyong ebanghelyo. Hindi lang sa dakong ito, sa mga dako, Panginoon, na mas malayo pa dito. Sa ganon, Panginoon, ang iyong kapurihan, mag-glorify namin patuloy ang iyong nakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa pagkataon that we could give. Bless us, O Lord, and give our, Panginoon, at ang pera, Panginoon, na magagamit. Purihin po ang iyong pangalan, kaya magabay, Panginoon, sa buong serbisyo pa na aming natitira. Sa pangalan ng Panginoon Yesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.
muli po tayong umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Send the Light. There's a call comes ringing o'er the restless wave. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard a Macedonian call today. Send the light, send the light. And a golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine around the shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that grace be everywhere abound. Send the light, send the light, and a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels at the crown above. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Tayo po'y magsiting lahat para po sa ating pagbasa po ng salita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Atin pong basahin mula sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 16, talata 11 hanggang 18. Ready? Read. Mula sa Troas, tumuloy kami sa Samotracia at kinabukasan naman ay sa Neapolis. Mula roon ay nagtungo kami sa Filipos, nasakop ng Roma at pangunahing lungsod sa nasasakupan ng Macedonia. Nanatili kami sa lungsod na ito ng ilang araw. Nang araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng lungsod sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. Isa sa mga nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia, isang sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Tiatira at mangangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig ng mabuti sa mga sinasabi ni Pablo. Nang siya ay mabautismuhan na, kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin, "Kung itinuturing ninyong ako'y tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa aking tahanan." At kami napilit niya. Minsang papunta kami sa dakong dalanginan, sinalubong kami ng isang batang babaeng alipin na may espiritu ng panghuhula. Malaki ang pakinabang ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinusundan-sundan niya kami ni na Pablo habang sumisigaw ng ganito,
Ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo ang daan ng kaligtasan. Ginawa niya ito sa loob ng maraming araw. Ngunit nang mainis na si Pablo, ay lumingon siya at sinabi sa Espiritu, "Iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka sa Kanya." At lumabas ang Espiritu ng oras ding iyon. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay tutungo tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Lumayas ka. Ikaw na demonyo, lumayas ka sa katawan ng taong ito. Ganyan yung mga linya na madalas nating naririnig tuwing nakakapanood tayo ng mga pelikula patungkol sa exorcism o yung mga pagpapalayas ng demonyo sa mga sumasapi sa tao. At ganito yung makikita nating tagpo ngayong hapong ito sa ating pag-aaral. At titignan natin kung ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dito at yung mga katotohanan magmula sa salita ng Diyos doon sa pangyayari na ito at kung paano kumilos ang Diyos dito sa event na ito para maipakita niya yung kanyang transforming work. Pag-aaralan po natin, pagpapatuloy ng ating pag-aaral, transforming work of God. Tayo po muna ay humingi ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Lord, kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon, na muli kami po ay tinipon mo sa iyong bahay-sambahan upang sama-sama na sumamba sa iyo at magpuri sa iyo, Panginoon. O Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig mo na siyang nagbobuklod sa amin bilang iyong mga mananampalataya. At nawa, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita ngayong mga oras na ito, kami ay patuloy na gabayan mo ang aming mga puso na nakatuon pa rin sa aming pagsamba habang kami nakikinig at nag-aaral ng iyong mga salita. At nawa, Panginoon, gabayan mo po kami, ang aming isip, ang aming puso, na makita namin ng maliwanag ang mga katotohanan ng iyong mga salita, na gamitin mo ang iyong mga salita sa iyong lalo pagbanal sa amin na iyong mga mananampalataya. Maluwalhati ikaw, Diyos, mapapurihan ka. Ito po ang aming samadalangin sa matamis at mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Patuloy ang ating magiging mensahe sa ating pag-aaral about the transforming work of God ay ito, ang Diyos na nagliligtas ay Diyos na nagbubukas ng puso ng tao, nagpapalaya sa kasalanan at nagbabago ng buhay ng kanyang mga mananampalataya ayon sa wangis ni Kristo. So nakita natin, short recap, maaalala natin na sina Pablo ay nagkaroon ng second missionary journey. At sa providential work ng Panginoon ay hindi na hinayaan sina Pablo na magtungo doon sa ilang mga lugar sana na nais nilang puntahan, lalo in particular ang Asia Minor. And eventually ay nagpakita ang Diyos ng isang vision kay Apostol Pablo. Kung makikita ninyo, mapapansin ninyo, binanggit sa ating awitin kanina, let us hear the Macedonian call today, send the light, send the light. At yung lyrics na yon ay magmula doon sa tagpo na yon kung saan merong isang lalaki galing sa Macedonia na hindi na talaga pinangalanan ng salita ng Diyos, maaring si Luke, pero hindi na tinukoy ng salita ng Diyos, na tumatawag kay Pablo, pumunta kayo rito. Dalhin nyo rito ang ebanghelyo, tulungan nyo kami. So gayon nga ay sinunod ni Pablo itong utos na ito ng Diyos at nagtungo sila
na mula doon nasanay patungo sila sa Asia Minor, from Troas ay naglakbay sila patungo sa lugar ng Macedonia. At ngayon nga, itong tagpo na aaralin natin ay narito saan sila sa Philippi. And by the way, ang Philippi ay tinatawag na Little Rome. Dahil kumbaga, hindi lang siya basta kapital ng Macedonia, pero kumbaga ay hindi mo kailangang libutin ang buong Rome para makita ang katanyagan, ang kapangyarihan ng Rome. Doon ka lang magtungo sa Philippi ay makikita mo na. Ngayon, sa nakaraan nating pag-aaral ay merong nakita sina Pablo dahil nga again, sa Philippi ay walang sinagog. At para makabuo ng sinagog ay kailangan ng at least 10 na mga Hudyong lalaki na mga ama ng tahanan. Sa kasamaang palad ay kulang ng mga lalaking Hudyo ng mga ama ng tahanan na naroon sa Philippi. Well, given na rin, malayo na rin kasi itong lugar na ito, galing sa Jerusalem. Again, ito ay nasa Europe na. Ibang kontinente na ito, itong part na ito ng Macedonia. At dahil nga sa ganong kakulangan, yung mga babae ay naggawa na lamang ng tinatawag nilang lugar ng panalanginan, the place of prayer, para makapag-gather pa rin sila during Sabbath. Kumbaga, ay of course, hindi nila magagawa talaga yung worship, walang sinagog eh. Pero kailangan pa rin nila na gawin yung kanilang responsibilidad sa Diyos, at hindi nila magagawa yun talaga, kaya ang ginawa nila ay nag-gather na lang sila para gumawa ng, sabihin natin, parang prayer meeting sa panahon natin ngayon. So nag-gather sila sa kanilang tinatawag na place of prayer. At nung habang naroon sila, ay nakita sila ni Pablo. At doon ay nagturo si Pablo sa kanila. At habang nagtuturo si Pablo kasama ng kanyang mga kasama, ay merong nakikinig na isang babae rin naman, na isang hentil, walang iba kundi si Lydia. At sa nakaraang pag-aaral, nakita natin the transforming work of God in the purple cellar. Makita natin doon yung unang paggawa ng Diyos. The Lord opened her heart for her to see what she needs. Ano ba yung tunay na kailangan, na pangangailangan nito ni Lydia? At nag-umpisa yan, ang sabi ng salita ng Diyos, the Lord opened her heart. Binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia upang siya ay magkaroon ng ganong tunay na desire na makinig sa salita ng Diyos. So makikita natin na itong transforming work of God ay nag-uumpisa sa Diyos. Hindi ito sa atin. Ito'y paggawa at pagkilos ng Panginoon. At dahil nga roon, nung binuksan ng Diyos yung puso ni Lydia, ay ang pangalawang ginawa ng Diyos sa kanya is the Lord opened her heart for her to see the needs, yung mga pangangailangan sa iglesia. Nakita niya yung mga pangangailangan. Una sa lahat, yung mga misyonero, wala silang tutuluyan. Sina Pablo, si Titus, si Pablo, maging si Timothy, si Luke, silang mga kasama niya ay walang titirhan. Kaya binuksan ni Lydia yung kanyang tahanan para sa kanila. And eventually, makikita na natin later on, which madadaanan natin sa mga susunod na pag-aaral, ay magiging place of gathering na rin. So, umbaga, ay doon na mag-start yung kanilang church, magiging church building din nila. Maaring temporarily yung bahay na ito ni Lydia. So ngayon ay makikita naman natin is the transforming work of God in the possessed slave. Doon sa slave na sinasapian ng masamang espiritu. Puntahan natin yung ating mga talata, verse number 16 ng Acts chapter 16. Ang sabi rito ng salita ng Diyos, as we were going to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of divination. Nang sabi kanina sa Tagalog, espiritu ng panghuhula, and brought her owners much gain by fortune telling. Unang makikita natin dito is that she was in double bondage. Double bondage. Unang makikita natin dito, siya ay isang slave girl. Siya ay isang alipin, isang babae na alipin
At i-clear muna natin, linawin muna natin that during the first century, yung klase ng slavery during the first century ng Roman Empire ay magkaiba sa masamang klase ng slavery na alam natin, karamihan sa atin na nangyari during the 18th and 19th century. Na karamihan sa mga slaves noong first century ay hindi sila mga bunga ng gera. Na parang sila yung, kasi nga nangyari during the 18th and 19th century, kapag may mga gera, yung mga tao yung kanilang para nagiging spoils of war. Kaya yung mga halimbawa ay nasakop nila itong bayan na ito. Ang gagawin nila, yung mga tao doon ay aalipinin nila. Aangkinin nila yung mga yon bilang alipin. Pero during the first century, hindi ganun ang ideya ng slavery. Hindi sila mga bunga ng war. After all, during this time ng first century, wala pang mga gera masyado. Wala pang mga pakikipagdigma. Kundi sa first century, yung mga slaves ay naging slaves sila dahil meron silang pagkakautang doon sa kanilang master. And actually, during the first century, malaki yung contribution ng mga slaves sa economy ng Roman Empire. Dahil parang sila yung mga, sabihin na natin ay mga workers, mga employees, mga workers sa panahon natin ngayon. At pag titignan ninyo ang mga slaves during the first century, may hierarchy pa yan. May hierarchy. May mga slaves na sila yung nagmamanage. Sila yung nangunguna sa iba pang mga slaves. Kung titignan ninyo, parang ganito yung structure ng mga company sa panahon natin ngayon. Parang ganito yung kinuha, ganito nang galing. Kaya nga, iba ito sa ideya ng slavery during 18th and 19th century na gagawin ko sa iyo anong gusto ko. Hindi ganon ang ideya nitong slavery nito sa panahon ng first century. So, nais natin na alisin nyo muna yung context na yon ng 18th and 19th century type of slavery na for life na silang slave. For life na. At anumang gawin ng mga master nila dun sa kanilang slaves, pwede nilang gawin kasi slave ko kayo eh. Hindi ito ganon. Alisin muna natin ito. Going back, itong slave girl na ito, itong alipin na babae ito ay isang first century slave na meron siyang pagkakautang. Hindi natin alam kung magkano, but definitely malaking pagkakautang itong kanyang kailangang bayaran sa kanyang itinuturing ngayon na master. But the problem is this. Bigyan niya yung kanyang master ng higit pa doon sa anumang utang niya. Sa paanong paraan? Ang sabi ng talata, as we were going to the place of prayer, papunta sana sina Pablo doon kasi nga every Sabbath, supposedly sa synagogue sila pumupunta. Pero dahil walang synagogue, doon sila sa place of prayer. Now, nung muli pupunta sila doon sa place of prayer, ang sabi diyan, we were met by a slave girl who had a spirit of divination, at ang sabi diyan, and brought her owners. Tingnan nyo, plural ito, yung owners, so ibig sabihin, marami siyang pinagkakautangan. Itong slave na ito. And he brought her owners much gain by fortune telling. In short, bukod sa binabayaran niya, yung kanyang utang sa kanyang mga amo, sa pamamagitan ng araw-araw trabaho, hindi lang yun, ay pinagkakakitaan pa siya ng kanyang mga master, ng kanyang mga owner. Sa paanong paraan? By fortune telling. By fortune telling. Kung meron dito na mga nakapunta na sa Quiapo, isa sa mga pinupunta doon ay bukod pa sa simbahan o doon sa itim na Nazareno, yung mga manghuhula, mga fortune tellers na naroon sa paligid ng simbahan ng Quiapo. So ang gagawin, magbabayad ka lang ng certain amount, tapos babasahin nila yung kapalaran mo. At ganito yung slave girl na ito, na isa rin siyang fortune teller. Pero hindi lamang siya isang fortune teller, ang sabi ng salita ng Diyos,
siya ay possessed ng spirit of divination. Meaning, siya ay demon-possessed. Siya ay sinasapian ng masamang espiritu, ng diablo. Ibig sabihin, merong demonyo na sumasapi sa kanya at yun yung nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na makapanghula. Kung sakali, mga kapatid, na maka-encounter tayo ng ganitong mga fortune tellers, huwag tayong padadaya. Dahil una sa lahat, hindi Diyos ang mga demonyo. Hindi sila all-knowing. Hindi nila alam yung mga mangyayari sa hinaharap. Hindi nila alam. Wala naman sila doon sa hinaharap. Sila'y mga nilikha ng Diyos. Kaya doon pa lang, kung tutungtong ka doon sa katotohanan na yon, nilikha lang din yan, hindi nila alam ang hinaharap. Dapat alam na natin agad, doon pa lang, nung kanilang panguhula ay isa ng paraan ng pandaraya. Ang kaya nilang gawin ay mag-work sa mga events na nangyayari para quote-unquote matupad. Kumbaga ay mag-work dun sa mga events para matupad yung mga hula ng mga fortune tellers. Or sa maraming pagkakataon ay mga kasinungalingan naman. Hindi naman talaga yun, kumbaga generic lang ng mga hula tulad ng may mga puputok na bulkan na usual naman talagang nangyayari. Merong lindol na typical namang nangyayari. Makikita natin ay ito ay either pandaraya or kasinungalingan yung laman ng kanilang mga panguhula. Palagi nating tatandaan, mga kapatid, na ang diablo ang father of lies. Siya ang ama o ang ulo ng lahat ng kasinungalingan. At yung kanyang mga minions, yung kanyang mga sumusunod sa kanya ay pwede nating matawag na children of lies. Sila yung mga ng kasinungalingan bilang kanilang ama ay ang ama ng kasinungalingan. So itong babae na ito, na isa ring fortune teller, she was in double bondage. Hindi lamang siya basta slave nung kanyang mga master na kanyang pinagkakautangan, kundi siya rin ay slave ng isang espiritu ng demonyo, ng demonic spirit. So both yung kanyang master at yung kanyang demonic spirit ay ginagamit siya for their own benefit. So yung mga master niya, pinagkakakitaan siya para itong possessed slave na ito, itong slave girl na ito, magdala ng kayamanan sa kanila. At yung pangalawa na siyang nakatanikala sa kanya, ay yung mga demonic spirit naman, yung demonic spirit rather, ay ginagamit itong slave girl upang magpakalat ng kasinungalingan at upang mahikayat ang mga tao na magtiwala sa kapwa nila tao at hindi sa Diyos. Yun ang ginagawa ng demonyo. Ito ang gusto ng diablo, na tayo ay huwag tayong tumiwala sa Diyos, kundi magtiwala tayo sa kapwa nating tao. Magtiwala tayo sa ating kakayahan. Magtiwala tayo sa mga himala. Magtiwala tayo sa manguhula. Magtiwala tayo sa mga nag-interpret ng mga zodiac signs. Na magtiwala tayo sa kung ano-anong mga bagay puwera sa Diyos. Kaya nga kung tayo ay nakatiwala lamang sa ating mga sarili at hindi tayo tumitiwala sa Diyos, maaring hindi tayo quote-unquote sinasapian ng demonyo pero ginagawa natin at sinusunod natin ang nais niya. Huwag tayong masyadong magpapadala sa mga palabas na napapanood natin. Hindi mo kailangang sapian para lang masunod at gawin yung kalooban ng diablo. Ang kailangan mo lang na gawin ay huwag ka magtiwala sa Diyos. Huwag ka magtiwala sa kanyang mga salita. Bagkus ay magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa tao, magtiwala ka sa iba pang mga bagay maliban sa Diyos.
At ang sabi ng salita ng Diyos, balikan natin yung mga talata, napakakulit daw nitong slave girl, itong demon-possessed na babae na ito. Nanggugulo siya sa ministry ni na Pablo, pero with a twist. Nanggugulo siya, pero with a twist. Kasi, nanggugulo siya, hindi sa masamang paraan, kundi sa magandang paraan. Sabi ng verses 17 to 18, tingnan natin. Sabi ng verse number 17 to 18, she followed Paul and us. Side note, no? Mapapansin nyo rito muli, no? Dinamit yung first person plural na us. So nagpapakita yan na nakasama nga talaga rito yung sumulat ng Book of Acts. Walang iba, kundi si Luke. So narito siya, nung time na ito. Naroon si Luke. So ito yung ginagawa. Ito yung ginagawang panggugulo nitong demon-possessed slave girl na ito. She followed Paul and us crying out, sabi ng verse number 17, she followed Paul and us crying out, these men are servants of the Most High God, who proclaim to you the way of salvation. And this she kept doing for many days. Verse number 18. Tingnan nyo, ang galing ano? Ang sabi ng talata, sinusundan niya raw ng sinusundan si na Pablo. At habang nakasunod siya, kapag nangangaral si Pablo, ang ebanghelyo, ina-affirm niya si na Pablo. Ina-affirm niya, binavalidate niya. Naalala ko, nung estudyante pa ako, madalas sa mga puntahan ng field trip noon, ang pinaka-last station ay either Enchanted Kingdom or Star City. So, syempre, ang dami ninyo, nakapila kayo dun sa ilang mga rides. Tapos, yung mga nauna sa inyong matapos, tanongin nyo, uy, masaya ba? Masaya ba? Kamusta yung rides? Syempre, sasagot sila, ay grabe, ang saya talaga. Ang saya. Nakakahilo, pero ang saya. So, parang ganito yung ginagawa nitong possessed slave na ito. Na parang ina-affirm niya sa Pablo, makinig kayo dyan. Makinig kayo dyan. Yang mga yan, mga sugo yan ng kataas-taasang Diyos. Makinig kayo sa kanila. Kasi ipapahayag nila sa inyo ang daan ng kaligtasan. So makikita nyo rito, parang tinutulungan pa nitong possessed slave sina Pablo sa ministry. At sabi ng salita ng Diyos, araw-araw niya yung ginagawa. Tuwing susundan niya sila, Pablo, ilang araw niya yung ginawa. Sinusundan niya sila, tapos magsisigaw siguro siya sa gilid nila, nandun sa likod niya. Makinig kayo dyan. Sugo yan ng kataas-taasang Diyos. Tuturuan kayo niya ng daan ng kaligtasan. Paulit-ulit, araw-araw. Ang tanong, maganda talaga yung ginagawa niya. Maganda ba talaga yung ginagawa niya? Well, ang sabi ng mga talata, verse number 17, she followed Paul and us, crying out, these men are the servants of the Most High God, who proclaim to you the way of salvation. And this she kept doing for many days. Maraming mga araw. Hindi natin alam ilan exactly, pero maraming mga araw. Sabi doon, Paul having greatly annoyed. Nainis si Pablo. Sobrang nainis si Pablo. Turned and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out that very hour. So, makikita nyo dyan, hindi ikinatuwa ni Pablo. Hindi tuwa si Pablo sa ginagawa nitong possessed slave. Alam ni Pablo, dito yung kanyang ginagawa. Bagamat kung titignan ninyo, humanly speaking, parang tinutulungan sila eh. Pero aware si Pablo, may mali sa ginagawa nitong babae na ito. Dahil hindi siya ikinatuwa ni Pablo, naasar nga siya eh. Sobra siyang naasar eh, greatly annoyed. Hindi lang annoyed, greatly annoyed. Talagang sobra-sobra siyang nainis. Naasar dun sa ginagawa nitong possessive na ito. Ibig sabihin, mukha mang tama yung ginagawa niya, pero hindi talaga tama yung ginagawa niya. Ito yung nakikita ko na maaring dahilan kung bakit. Dahil una sa lahat, remember, siya ay isang fortune teller. Isang fortune teller na possessed na slave. At pinagkakitaan niya yung ginagawa niya na yun. At
well, 'di ba nga, meron tayong kasabihan, if you can't beat them, ay join them, ano? Na kung di mo kayang talunin, ay samahan mo or join ka sa kanila. At maaaring ito yung naisip ng Diablo na taktika rin. Alam niyang hindi niya kayang talunin ng Diyos. Alam niyang hindi niya kayang talunin ng Diyos. Kaya yung pag-affirm niya, yung pag-affirm na ginagawa niya na yon, kung magre-read between the lines tayo mula sa salita ng Diyos, uunawain natin, ang purpose nun ay hindi naman talaga para tulungan sina Pablo. After all, kinainis nga ni Pablo, hindi niya kinatuwa. Kundi ang totoong purpose nun ay para ipagsigawan sa mga tao, yung mga apostol, yung mga Kristiyano na yan, tropa ko yan. Tropa ko yan. Baga, kaya niya nasasabi na, kung kaya niya na-affirm, dahil magkakabatak lang kami. Kaya nga ako nakakapanghula eh. Alam ng Diablo na kayang gumawa ng Diyos ng mga himala. Kaya ng Diyos. So kung sakali man na gumawa ng anumang himala itong sina Pablo, tapos parang sinasabi niya na kabatak ko yan, katropa ko yan, yung sina Pablo. Tapos fortune teller pa siya. So makikinabang din sa pag-progress ng gospel. Ibig sabihin, mas lalong lumalawak yung gospel, mas lalong dadami yung maniniwala sa kanya. Dahil after all, she was affirming yung work ng mga apostles nila Pablo at ng mga missionary na ito, ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, kung maraming mga magtitiwala sa kanila, makikinabang din sa doon. Even doon sa progression ng gospel. At titignan ninyo, ang galing pa nga sa theology nitong Diablo. Ang ginamit niya sa verse number 17, the Most High God. Yan, yung the Most High God, yan yung pangalan ng Diyos sa Israel, sa bayang Israel, yan yung pangalan ng Diyos ng Israel sa Old Testament. Well, titignan ninyo, kung unawain ninyo, alam pa nga niya yung gospel. Dahil sabi niya, yung way of salvation, ituturo ng mga yan. Ituturo ng mga yan. Alam niya na itong mga apostol ay nagpapahayag ng ebanghelyo, ng daan tungo sa kaligtasan. Again, mga kapatid, palagi tayong babalik doon sa katotohanan na ang Diablo ay father of lies. Siya'y ama ng kasinungalingan. Ibig sabihin ay gumagamit lamang ang Diablo ng mga katotohanan, hindi talaga para mag-spread ng truth, ng katotohanan, kundi para gamitin ang katotohanan para sa kanyang kapakanan at mga layunin niya. Kanya ng Diablo, manggagamit, mandaraya. At ito ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 11 verses 12 to 15. Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 11 verses 12 to 15. And what I am doing, I will continue to do. Ano mang ginagawa ko, I will continue to do. Gagawin ko yun in order to undermine the claim of those who would like to claim that in their boasted mission they work on the same terms as we do. Sabi ni Pablo, I will continue to do. Ano mang ginagawa ko, ipagpapatuloy niya yon. Bakit? Dahil ang sabi niya, merong mga tao na nagpapanggap at nagsasabi na parehas lang naman sila ng ginagawa ng mga apostol. Yung mga apostol, katropa namin yan eh. Bible lang din ang gamit namin. Scripture lang din ang gamit namin, tulad nila. Pero ang sabi ni Pablo dyan sa talata, in order to undermine them. Translation, para ma-expose sila. Para ma-expose sila. Para maipakita sa inyo, mga taga-Korinto, na sila. Hindi sila totoo. Hindi namin sila kaparehas. Hindi parehas ang ginagawa namin sa ginagawa nila.
Kung makikita nyo dyan, tinasabi ni Pablo, hindi mali ang pag-expose ng mga false teachers. Dahil ito ang sinabi ni Pablo na patuloy niyang gagawin. At ang sabi ng verse number 13, men, pertaining do sa mga tao na yon na nagsasabi kaparehas sa inyo, yung mga apostol, ganun din kami. Ang sabi ni Pablo, verse number 13, for such men are false apostles, hindi sila tunay na mga apostol. Nagpapanggap lang sila. They are deceitful workmen, disguising themselves as apostles of Christ. Sila'y nagpapanggap lang. Hindi sila totoo. Sila'y mga bulaan, sila'y mga erehe. Hindi sila tunay na mga apostol ni Kristo. At ang sabi pa ni Pablo, verse number 14, and no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. So it is no surprise if his servants, his minions, also disguise themselves as servants of righteousness. Their end will correspond to their deeds. Tandaan ninyo, hindi po palaging katulad ng mga napapanood natin sa mga palabas, sa mga pelikula na mayroong sungay, may hawak na malaking tinidor, may buntot at nakakatakot ang mukha ng dyablo at ng kanyang mga alagad. Mas madalas ay nagpapanggap sila na naka-long sleeves, naka-necktie, may backpack, may kasamang foreigner, nag-iikot at kumakatok sa mga bahay-bahay para mag-share ng salita ng Diyos. Minsan ay nagpapanggap ang dyablo na katulad ng isang ministro sa isang spaceship at magbabasa ng iba't ibang version ng salita ng Diyos. Kaya rin niyang magpanggap ng dyablo na parang tama yung theology, parang tama yung gospel, pero magtuturo na masama ang Diyos ng Old Testament, na si Yahweh ay masamang Diyos at magkaiba ang Diyos ng Old Testament sa Diyos ng New Testament. Kayang gamitin ng dyablo ang katotohanan, hindi para tulungan ang pag-progress, ang paglaganap Ebanghelyo, kundi upang pigilan ito at sirain ang mga plano ng Diyos. Yun ang talaga niyang plano. Yun ang tunay na layunin ng dyablo. Again, mga kapatid, huwag tayong padaya sa kasinungalingan ng dyablo. Napakatuso ng dyablo. Napakatuso. Imagine, sina Adan at Eva na mga walang kasalanan ay nadaya ng dyablo. Ganun siyang katuso. Ganun katuso ang dyablo at ganun siyang kadaling mandaya. Ganun ang ginawa ng dyablo sa tagpong ito. Sa ating mga talata, gusto niyang pagmukain na itong fortune teller na sinasapian ng demonyo ay dayain yung mga tao sa paligid, nakakampi lang siya ni dyablo. Ang galing eh. Ang galing. Napakatino ng dyablo. Pero buti na lang ay higit na matalino ang Diyos. Binuksan niya yung discernment ni Apostol Pablo. Makita ni Pablo na hindi tama yung nangyayari. Hindi tama to Hindi tama yung ginagawa niya. Hindi tama ang ginagawa nitong possessed slave na ito. Kaya ang sabi ng verse number 18, and this she kept doing for many days. Paul, having greatly annoyed, turned aside to the spirit. Umarap siya doon sa espiritu, doon sa slave girl na sinasapian ng spiritu, ay commanded in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out that very hour. Nung binuksan na ng Diyos yung discernment ni Pablo, na siya ng sobra, lumingon siya doon sa babae at kinas out niya. Pinalayas niya yung dyablo na gumagapo doon sa slave girl, and she was delivered from that bandage. Siya'y pinalaya ng Diyos doon sa pagkakasapi at pagkakagapos sa kanya ng dyablo. By the way, alam ko po na maraming nagkiklaim sa panahon natin ngayon na nagka-cast out sila ng dyablo. Tandaan po natin na ang pag-cast out ng mga dyablo ay kasama sa confirming grace ng Diyos sa kanyang mga apostol.
Katulad lamang ito ng pag-perform ng mga miracles, signs, and wonders. Itong mga bagay na ito ay ginagamit lamang ng Diyos noong mga panahon na yon upang kumpirmahin na itong mga ito ay mga apostol at sila'y mga sugo ng Diyos. Anong punto, mga kapatid? Wala nang mga apostol ngayon. Wala nang apostol ngayon. Tapos na ang trabahong ginagampanan nila. Kaya katulad ng iba pa miraculous gifts, wala na ring casting out ng mga demons. Yes. Alam ko po na maraming mga kwento-kwento, maraming mga kwentong binuo sa mga pelikula na napapanood natin. Pero kung aaralin natin ang salita ng Diyos, take note, walang sino mang mananampalataya sa iglesia maliban sa mga apostol ang binigyan ng authority ng Diyos na utusan mo yung mga dyablo at sila'y susunod sa iyo. Wala. Walang sino mang mananampalataya ng iglesia ang binigyan ng Diyos ng ganong authority. So walang command ang Diyos sa atin mula sa kanyang mga salita na mag-cast out ng mga demons, ng mga demonyo. Huwag niyo akong pagkakamalian, mga kapatid. Totoong nakikipaglaban tayo sa dyablo. Totoo yun. Totoo yung pakikipagdigma natin sa dyablo. At totoong may mga tao na ginagamit ng dyablo para sa layunin niya. Pero wag tayong padadaya. Hindi sila yung bigla na lang tumutumba at nanginginig. Dahil maaaring sila yung mga tumatayo sa likod ng pulpito, nakabihis ng maayos, hindi tumutumba, hindi nanginginig, may hawak pang Biblia, pero nangangaral ng maling Diyos, maling Kristo at pilipit na ebanghelyo. Hindi kailangan na nanginginig at tumutumba. Paano natin? So ang tanong ay paano natin lalabanan ng dyablo kung hindi sa pag-cast out? Ang sabi ng salita ng Diyos, Ephesians chapter 6, verses 10 to 18. Ephesians 6, verses 10 to 18. Finally, be strong in the Lord. Better translated ito as be strengthened. Be strengthened in the Lord. Palakasin kayo ng Diyos. Hindi ito yung parang magpalakas kayo, be strong, na kumbaga sa sarili mo, kaya mong lumakas. Kundi ang pinapakita nito ay ang Diyos ang magpapalakas sa atin. Dahil mga kapatid, kung sa ating mga sarili lang, hindi po natin kayang labanan ng dyablo. Kahit anong pag-workout mo, kahit anong pagpapalakas ang gawin mo, hindi mo kayang labanan ng dyablo yung sariling lakas. Higit na mas malakas sa atin ng mga anghel. Kaya nilang pumatay ng ilang daang libo, ng isang atakehan lang. Higit na mas matalino, mas tuso ang dyablo sa atin. Hindi natin kayang tapatan kung sa ating mga sarili lamang. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, finally, be strengthened in the Lord and in the strength of His might. Sa kalakasan niya. And here's the command. Here's the command. Kung paano ating tapatan ng dyablo. Hindi sa pag-cast out, kundi ang sabi ng salita ng Diyos, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Suotin ninyo, ibihis ninyo yung baluti ng Diyos, the whole armor of God. Hindi sinabing kumuha kayo ng krus, kumuha kayo ng holy water, at manalangin kayo ng anumang Latin na panalangin para lamang labanan ang dyablo. Or yung minsan narinig ko na Baptist version naman daw ay papaligiran yung inig at tumutumbat sinasapian at kakanta ng mga kantang may kinalaman sa dugo ni Kristo. Yun ang Baptist version. Again, wag yung padadaya, mga kapatid, dahil parehas na hindi totoo, hindi biblical. Yung dalawang yun, ang sinasabi ng salita ng Diyos, put on the whole armor of that you may be able to stand against the schemes of the devil. Dahil ito ang katotohanan, verse number 12.
For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in heavenly places. Lahat ng yan ay tumutukoy sa realm, spiritual realm na kinalalagyan ng diablo. And again, inulit ng salita ng Diyos, verse number 13, Therefore, cast out, no, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Again, totoong nakikipaglaban tayo sa diablo. Tayong padadaya doon sa mga tumutumba at nanginginig-nginig. Alisin nyo yan sa inyong kaisipan, dahil baka akala nyo na sa mga may quote-and-quote may sapi lang tayo nakikipaglaban sa diablo. Hindi po. Hindi po. Inaatake ng diablo ang iglesia, hindi sa pagtumba-tumba, sa panginig-nginig. Inaatake ng diablo ang iglesia sa pamamagitan ng mga maling aral, sa pamamagitan ng mga maling Kristo, sa pamamagitan ng pilipit na ebanghelyo, sa pamamagitan ng pagtatanim ng hidwaan at pagkakawatak-watak ng mananampalataya sa iglesia. Maaaring hindi sila tumutumba, hindi sila nanginginig, pero ang sandata ng diablo ay yung mga nagtuturo na pwedeng maging lalaki ang mga babae, o ang mga babae pwedeng maging lalaki. Maaaring hindi sila tumutumba at nanginginig, pero hinayaan nila at pinayagan, tukin at bugbugin lalaki ang mga babae sa Olympics. Hindi sila tumutumba at nanginginig, pero nagtuturo sila na mayroong Kristo doon sa Davao. Hindi sila nanginginig, tumutumba, pero tuturo sila na hindi Diyos si Kristo at siya'y tao lang. Hindi sila tumutumba at nanginginig, pero natuturo sila na walang Diyos na lumikha. Ang lahat ng ito ay resulta lamang ng Big Bang at ng ilang bilyong taon na evolusyon. Sabi ng salita ng Diyos, for we do not wrestle against flesh and blood. Kaya nga, sabi ng salita ng Diyos, verse number 14, stand therefore. Stand therefore. Mga kapatid, mga mananampalataya, stand therefore. Kaya't manindigan tayo. Sa eskwela, sa trabaho, sa loob ng tahanan, manindigan tayo. Kahit pa mga kaibigan natin sila, kahit pa prof mo yan sa eskwela, boss mo sa trabaho, manindigan tayo para kay Kristo. Ang sabi ng salita ng Diyos, put on, ibihis mo, suotin mo, the whole armor of God. Ano-ano yun? Ano-ano yung mga dapat nating isuot? Verse number 14, stand therefore, having fastened on the belt of truth. Wala tayong ibang panlaban, mali turuan sa mga pilipit na ideolohiya na tinuturo ng mundong ito. Wala tayong ibang panlaban kundi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Fasten on the belt of truth. At sabi dyan, having put on the breastplate of righteousness. Itong righteousness na ito, take note, ay isinuot lamang o ibinihis lamang sa atin. Hindi mo ito suot-suot, hindi ito sa'yo. Wala tayong sariling righteousness, kundi tanging ang righteousness o katuwiran lamang ni Kristo. Kaya nga ang ganda na sinabi ni Martin Lloyd-Jones, sabi niya, thank God for the experiences, but do not rely on them. You do not put on the breastplate of experiences, breastplate of achievements, if I may add, you put on the breastplate of righteousness. Ibig sabihin lamang nito, hindi natin kayang gapiin ng diablo. Hindi natin kayang gapiin ng diablo dahil sa ating galing. Hindi sa ating anumang spiritual na experiences, kundi dahil merong pananggalang. Merong breastplate na ibinihis sa atin, walang iba kundi ang katuwiran ni Kristo. Ito ang sabi ng verse number 15, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Ang ibig sabihin niyan is that we should be prepared
Dapat tayo'y preparado. Dapat tayo'y handa. Dapat tayo'y merong readiness or palagi tayong handa na ipahayag ang ebanghelyo ni Kristo. Wala po itong pinagkaiba sa idea na kapag nakita mo sa iyong bahay, yung kapatid mo o kung sino mang kasama mo sa bahay ay nakasuot na ng sapatos. Nung may isip mo o itatanong mo sa kanya, alis ka? Saan pupunta? Kaya siya nagsuot ng sapatos dahil ready na siya umalis. So that's the same idea. Yung dapat na suot-suot natin, yung ebanghelyo na parang sapatos o yung sandalyas na sinusuot ng mga sundalo, ng mga mandirigma noon ay nakasuot na para anytime ay handa na siyang magmarcha at makipaglaban at makipagdigma. Kaya dapat ay ganun ka-available sa atin ang ebanghelyo. We should always be ready to present the gospel pag binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Kaya nga napaka-helpful. Bavouch ko yung ating evangelism class para maturuan tayo na maging always ready to present the gospel of Christ. The next armor, sabi ng verse number 16, in all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Ang diablo ay ginagamit niya yung mga flaming darts, nag-aapoy na palaso, na ang sinisimbolo niyang mga yan ay yung mga maling katuruan, yung mga maling ideolohiya na kumakalat sa panahon natin ngayon. Maaari ring ito yung mga temptations na ibinabato sa atin ng diablo. Pero ang kalasag natin, yung pananggalang natin sa lahat ng ito ay yung ating pananampalataya na hindi nakatingin sa mga bagay na nakikita ng mata, kundi nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo. Nais ko po na palalahanan tayo na maging ang pananampalataya na ito ay hindi nagmumula sa atin. Ang sabi ng Philippians 1 verse number 29, for it has been granted to you, for it has been given to you. Ito'y ibigay sa inyo, that for the sake of Christ, you should not only believe in Him, but also suffer for His sake. Ang sabi ng salita ng Diyos, yung pananampalatayang tangan-tangan natin, hindi yan galing sa atin. Maging yung pananampalataya na yan ay binigay lang din naman ng Panginoon sa atin. Verse number 17, and take the helmet of salvation. Itong helmet of salvation ay ikinonekta ni Apostol Pablo sa ating pag-asa. Ang sabi niya sa 1 Thessalonians 5 verse 8. 1 Thessalonians 5 verse 8. But since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith, and for a helmet the hope of salvation. Ang kaligtasan natin ay isang pag-asa natin. Ang totoo niyan mga kapatid, hindi po madali ang pakikibaka natin sa diablo at sa kasalanan. Hindi po madali. Maraming mga pagkakataon na madi-discourage tayo, na panghihinaan tayo ng loob. May mga pagkakataon na pwede nating maisip na tama pa ba itong ginagawa ko? Maaring mismong mga mahal natin sa buhay o yung mga kaibigan natin, sa kanila tayo makakarinig ng mga masasakit na mga salita tulad ng mga narinig ni Job sa kanyang asawa. Ngunit tulad ng sabi ng isang awitin, onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, his banner go. Patuloy lang tayo. Dahil ang pag-asa natin maging sa panahon ng discouragements ay yung ating kaligtasan. Tandaan natin mga kapatid, napagtagumpayan na ni Kristo doon sa krus ang kasalanan. Natalo niya na ang diablo. Talo na siya. Wala na siyang magagawa upang magapi ang Diyos. Kaya yung kaligtasan na binigay ng kaligtasan sa atin ni Kristo doon sa krus, ay nagpapakita ng kadagumpayan. Hindi ko sinasabing magiging madali, pero sa dulo ng lahat ng ito,
ay meron tayong katagumpayan kay Kristo. Ang sabi sa Ephesians chapter 6, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang sandata natin ay hindi yung husay natin, hindi yung yaman natin, hindi yung anumang bagay na meron tayo. Ang sandata nating mga mananampalataya ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. And of course, verse number 18, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. Kailangan natin ng panalangin. Kailangan natin ng panalangin dahil hindi tayo nakaasa sa ating mga sarili. Mga kapatid, alam kong hindi na lingid sa ating lahat. Ramdam na natin, maging sa ating bansa, sa ating kabaligiran, yung napakaraming pag-atake ng dyablo. Hindi yung nanginginig, hindi yung mga tumutumba, hindi yun. For we do not wrestle against flesh and blood. Ang sabi ng salita ng Diyos muli, be strong in the Lord. Be strengthened in the Lord. And in the strength of His mind, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. At tulad ng ginawa ng Diyos doon sa possessed slave, nais ko po makita natin mula sa salita ng Diyos that Christ is our mighty deliverer. Si Kristo ang ating makapangyarihang tagapagligtas. Si Kristo ang ating makapangyarihang tagapagpalaya sa atin sa kasalanan at tanikala ng dyablo. Take note, hindi palaging nasa labas ng gagaling ang pag-atake ng dyablo. Mga kapatid, merong nakatahang kasalanan sa atin. Yun, yung pinakamalakas na sandata ng dyablo na ginagamit niya sa atin. Ang pag-asa natin ay palayain tayo ng Diyos doon sa mga kasalanan na gumagapos sa atin. Yung mga makasalanang pagnanasa ng laman, yung maling pananaw sa pagsamba, yung mga galit na maaaring inaalagaan natin sa ating puso, yung maling paikitungo sa kapatiran, yung adiksyon, yung bisyo na hindi ito palaging sa alak, sa sigarilyo, pero maaari rin itong yung maling paggamit natin ng ating mga gadgets sa araw-araw, yung hindi pagbibigay galang sa ating mga magulang, o yung mga magulang na itinutulak sa galit ng kanilang mga anak, yung pangungopya sa eskwela, pandaraya sa trabaho, maling paikitungo sa ibang tao. Ito at ang marami pang iba na kahit pa tayo'y mga mananampalataya na, ay nakikipagbaka pa rin tayo sa mga kasalanang ito. Muli pag-asa natin ay walang iba kundi si Kristo. Siya ang ating makapangyarihang tagapagpalaya sa kasalanan. Be strengthened in the Lord and in the strength of His might. Ay manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po. Dahil alam po namin na Ikaw ang siyang aming dakila at makapangyarihang tagapagligtas at tagapagpalaya sa kasalanan. Lord, salamat po. Dahil Ikaw na aming tagapagligtas, ang siyang may hawak ng aming pananampalataya maging ng aming buhay. Maaring hindi kami sinasapian, tumutumba ng hinig. Pero totoo yung aming paikibaka sa dyablo. Totoo yung aming paikibaka sa kapangyarihan ng kasalanan. Nawa o Diyos, tulungan mo kami. Hindi kami nakaasa sa aming sarili. Nararamdaman namin, nakikita namin, hindi lingid sa aming kaalaman ang epekto, ang mga pag-atake ng dyablo, ang epekto ng kasalanan sa aming paligid. O Diyos, palakasin mo kami nawa. Patuloy mong hawakan ang aming pananampalataya. At tulungan mo kami, O Diyos, na sa aming pagharap sa mga atake ng dyablo, sa aming pagharap, sa aming pakikibaka, kasalanan, nawa ay matagpuan mo kami na nakatuon pa rin sa iyo aming pananampalataya. Tulungan mo kami, O Diyos, maluwalhati ka sa lahat ng ito. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo pong lahat tayo at ipong awitin ang ating pangwakas na awit.
Tayo po yung mawit sa Panginoon. Nawitin po natin, Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus, His soldiers of the cross. Lift high His royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, His army shall lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, stand in His strength alone. The arm of flesh will fail you, He dare not trust your own. Put on the gospel armor, each piece put on with prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. What a good reminder na hindi kinakailangan na mayroong presensya ng inaaniban ng masamang espiritu upang masabi natin may pakikipaglaban tayo sa demonyo. So we have studied na ito ay present sa kahit saang dako na nawa masumpungan na tayo ay masipag at tapat na nakikipaglaban. Nawa patuloy nating balikan ang mga talata ng salita ng Diyos sa atin na pag-aralan, pagbulayan ng mga katotohanan ito at patuloy itong maging kalakasan at liwanag upang maging gabay natin sa buong linggo na ating kaharap. Sa ating paghiwa-hiwalay mga kapatid, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw, maalat na asin sa man tayo nilagay ng Panginoon. God bless po. Magandang hapon. Tinig tatapos ang ating afternoon service. Again, i-remind ko lamang po kung maaari ay mag-subscribe tayo doon sa YouTube channel. Panoorin natin, i-share natin. And then also after 10 minutes, mag-resume ho tayo para ho sa ating prayer meeting. God bless po.